Pinakamalakas na lindol sa Taiwan sa loob ng 25 taon, naramdaman kanina. OFW sa Taiwan, ligtas sa pinsala ng malakas na lindol. Warrant of arrest ni Apollo Kibuloy na isilbi na. 3 sa 5 akusado hawak na ng NBI. Umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Hindi totoo ayon kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo. Duterte o Duterte Padilla posibleng tandem sa presidential election 2028. Mga opisyal na nag-aproba sa pagpapatayo ng resort sa Chocolate Hills, kanya-kanyang depensa sa pagdinig ng Senado. North Korea matagumpay na nakapagsagawa ng intermediate range ballistic missile test fire. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Naranasan sa Taiwan ang pinakamalakas na lindol sa loob ng 25 taon. Samantala, nagdulot naman ng tsunami warning sa rehiyon ang matinding pagyanig. Ito ang balita ni Chris Narag, live mula sa Taiwan. Chris, kumusta naman ang kalagayan ninyo dyan sa Taiwan? Yes, Monica. Kalagayan po namin dito sa Taiwan ngayon, nakakaramdam pa rin po ng pagyanig. Pero awat tulong po ng Diyos ay maayos po ang kalagayan po ng ating pong mga kapwa tao dito, yung ating pong mga kababayan. At syempre, yung pong ating pong mga kapwa tao ng mga Taiwanese ay may mga nakita po nating casualties. Pero dun po sa ating pong mga kababayan, awat tulong po ng Diyos, okay po. May mga naiulat ng nasawi dahil sa 7.4 magnitude na lindol sa Taiwan bago mag-alas 8 ng umaga, araw ng Miyerkules, April 3. Ayon sa US Geological Survey, pinakamalakas na lindol na tumama ito sa isla sa loob ng 25 taon. Tumama ang lindol 18 kilometro timog ng Hualien City sa ilalim na 34.8 kilometers. Sinundan pa ito ng malalakas na aftershocks na ramdam na iba't ibang bahagi ng Taiwan. As of 1:18 p.m., 4 na tao na ang namatay at mahigit 50 ang sugatan batay sa tala ng Fire Department ng Taiwan. Nasa 20 gusali ang gumuho at mahigit sa kalahati nito ay nasa Hualien. May iba pang natrapo na ipit sa mga napinsalang istruktura. Naiulat naman ang kawalan ng supply ng kuryente sa libo-libong bahay. Sarado rin sa daloy ng trapiko ang isang highway sa Hualien County dahil sa pagguho ng lupa at mga bato. Nagbabala naman ng Central Weather Administration ng Taiwan na posibleng tumagal pa hanggang sa pagtatapos ng linggong ito ang malalakas na aftershocks na aabot ng magnitude 7. Nagdulot naman ng tsunami warning sa Japan at Pilipinas ang malakas na lindol sa Taiwan. Umabot ang maliliit na tsunami waves sa Southern Prefecture ng Okinawa, Japan bago i-downgrade ang tsunami warnings. Pinansila rin ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang tsunami warnings kinalaunan sa mga probinsya ng Batanes, Group of Islands, Cagayan, Ilocos Norte at Isabela. Samantala, ligtas sa epekto ng lindol ang isang kababayan na nakapanayam ng UNTV News. 4 na taon sa Taiwan ang online teacher na si Rosel Romazanov. Wala namang damage na tinamo ang tinutuluyan ng kababayan bagaman nasa Hualien ito na pinakapektado ng lindol. Aniya, ito na ang pinakamalakas na lindol na naranasan niya sa pananatili sa Taiwan. Kabado po, tapos panic po kami ng asawa ko, tapos ano na po, parang yung emergency bag namin, hinahanap namin, yung mga importanteng gamit po namin, mga papeles po, nilagay na po namin sa bag, tapos nagsitakbuhan na po kami pababa ng building po namin. Nagpaabot din ito ng mensahe sa mga kaanak sa Pilipinas. Sa pamilya ko po, wag po masyadong mag-alala kahit po na lumilindol dito ay meron naman pong safe na place na pagtatambayan po.
Samantala walang natanggap na ulat ng Filipino casualties o injuries ang Manila Economic Cultural Office o MECO. Gayunman, batay sa Taiwanese government, umakyat na siyam ang bilang ng mga nasawi dahil sa lindol. Monica, balik sa iyo. Maraming salamat, Chris Narag, live na nag-uulat mula sa Taiwan. Nagsilikas ang ilang mga residente kanina sa ilang mga bayan sa Cagayan at Ilocos Sur na malapit sa baybaying dagat kasunod ng idilabas na tsunami warning ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS. Kaugnay ito sa tumamang 7.4 magnitude na lindol sa East Coast Taiwan kaninang umaga. Bukod sa pag-evacuate ng mga residente, sinuspindi din ang pasok sa eskwela at trabaho sa ilang bayan sa Cagayan dahil sa banta ng tsunami. Pansamantala ring itinigil kanina ang Philippine Coast Guard, Claveria Substation, ang pagbibigay ng permiso sa paglalayag ng anumang klase ng mga sasakyang pandagat dahil sa tsunami alert. Bandang alas 10:30 ng umaga kanina nang i-lift ng PHIVOLCS ang tsunami warning sa ilang mga lugar sa Northern Luzon. Makakausap naman natin ngayon ang isa na sa mga empleyado po ng UNTV na kasalukuyang nasa Taiwan. Live mula sa Taoyuan Airport, kumuha po tayo ng update kay Lynn Apinado, ang ating Public Service Director. Lynn, magandang hapon sa iyo at una ay kukumustahin muna namin ang kalagayan nyo ngayon dyan. Magandang hapon po. Awa tulong po ng Diyos, safe naman po kami. Kasama ko po yung isa po sa ating mga case handler sa Public Service Department. Siya po yung kasama ko kanina dun sa hotel kung saan po naka-check-in po kami. Nasa 9th floor po kami kanina during po dun sa nung lindol po na naranasan po namin dito po sa Taiwan. Lynn, nasa airport kayo ngayon, ibig ba sabihin pauwi kayo? At kanina, nung mangyari ang lindol, nasaan kayo noon? Anong lugar dyan sa Taiwan, Lynn? Nasa 9th floor po kami, doon po sa Taipei, Taiwan po kami naka-check-in po. Nasa 9th floor po kami, kaya ramdam na ramdam po namin yung pagyanig po kanina. Para po kami nakasakay sa swing na nagsiswing po talaga ng malakas. Ramdam na ramdam po namin yung yung paggalaw po ng building kung saan po kami naka-check-in. Lynn, pagka ganyang sitwasyon sa Taiwan, papaano hinahandle, no? Halimbawa, ng hotel management, pagka ganyang kalakas ang lindol, papaano kayo nag-evacuate? Actually, hindi po kami nag-evacuate kaagad kasi medyo tumagal po yung lindol po kanina. So, awat tulong po naman ng Diyos, train po tayo dun sa mga earthquake drill po na ginagawa po natin sa UNTV. Yung po yung ginawa po namin kaagad po kanina. Naghanap po kami kung saan po pwede po kami na mag-stay po muna habang hindi pa po kami pwedeng lumabas po ng room. Pero yung room po kasi namin kanina, wala po dun matataguan. So, yung triangle of life po yung ginawa po namin kaninang management ng kasama ko po na si Miss Lee. After ng pagyanig, mga ilang minuto, bago kayo bumaba, Lynn, papaano kayo nakababa? Inasistihan ba kayo ng mga tao doon sa hotel? Paano ba yan, Lynn? Actually, wala po nag-assist po sa amin kanina dun sa pagbaba po ng building. Yung mga foreigners po, kami lang po yung bumaba, pero yung mga Taiwanese national po, hindi po sila lumabas po ng building. Kami lang po na mga tourist po dito sa Taiwan, kami lang po yung lumabas po ng building. Marami po kami nakitang mga Pilipino po kanina na kasama po namin na lumabas po ng building. Pero yung napansin ko po dun sa ating mga taga rito, mga Taiwanese national, hindi po sila po lumabas po ng building. Wala rin po nag-assist po sa amin. And hindi po siya katulad ng mga nakikita po namin na lindol po dyan sa Pilipinas na sobrang yung destructive po siya. Dito po sa kinalalagyan po namin po na lugar, hindi po ganun po yung destruction po na nangyari. Kaya yung po yung dahilan siguro kaya hindi po sila agad nag-evacuate po. Kami lang po na mga turista yung nag-evacuate po dun sa building. May impormasyon ba kayo, Lynn, kung gaano intensity na naramdaman nyo kanina? Sabi po dun sa sa report po na po namin dito, na rinig po namin dito, naramdaman po namin 7.4 po na magnitude po. Pero yung intensity ng lindol, nasa 4 ba? 3, ganon, Lynn?
Hindi ko po masabi yung intensity po nung naramdaman po namin na lindol kasi first time po namin ma-experience. Lynn, yamang nasa airport ka ngayon, ibig ba sabihin na may mga flight na naapektuhan kanina o kung kanina pa kayo nandiyan dyan, ano Lynn? Actually, hindi po ganun po yung naging effect po nung lindol po kasi tuloy-tuloy pa rin po yung flight po dito. May mga na-reschedule lang po, may nakita po kanina na na-move lang po ng oras pero tuloy-tuloy pa rin po yung operation po nila dito sa airport. Babalik lang ako doon, sinabi mo kanina Lynn, parang sinasabi mo kanina yung mga Taiwanese na talagang taga doon, ano, yung tagang nandito sa bansa na yon. Kumbaga, pagka ganong kalakas ang lindol na naramdaman nila, ay hindi sila kaagad bumababa ng mga building maaring sanay na sila o kaya yun ang kanilang practice o yun ang kanilang pinagsanayan na. Lynn, ganun ba yun, Lynn? Sa tingin mo? Sa mga yes po. Sa mga narinig ko po kasi dito sa mga nandito po ng mga residente, mas takot po yung mga Taiwanese national po sa ulan kaysa po sa lindol. So, ibig nga sabihin, sanay na nga sila dyan sa mga, kumbaga, meron silang parametro kung kailan sila lalabas talaga ng building, Lynn. Ganon. Yes po. Hindi po yung ganito po kalakas, parang hindi pa po sila masyadong natatakot po na ganyan kalakas kasi wala po talaga akong nakita sa kanila na nagpanik, tumakbo, lumabas ng building. Unlike po nung isa po nakita ko pa kanina mga bata, tumatakbo po sila eh. Yung iba po na mga Taiwanese national, hindi sila affected. Yamang nakikita ko ang mukha mo, Lynn, na ikaw yung nakangiti na ngayon. Ibig sabihin, okay ka na. Nawala na yung aming pangamba rito na kayo ay medyo, kumbaga, na-shock, ano? Pero kanina, paano nyo na-handle yung ganong sitwasyon, Lynn? Bilang hindi nga, first time mo nga, sabi mo nga, first time mong naramdaman yung ganyang kalakas na lindol at ikaw ay nasa 9th floor pa ng isang mataas na building. Train po kasi tayo sa UNTV po dun sa mga ganito pong drill, sa earthquake drill. So yung pong duck cover and hold, yun lang po yung tinandaan po namin na gagawin. Pero since yung hotel room po namin, wala po pagtataguan. Yung sinabi ko nga po kanina, yung triangular of life po yung ginawa po namin. Doon lang po kami sa may corner po nung bed po namin ni Miss Dina. Stay po muna habang nagsisway po yung building. Ngayon ba, Lynn, kaya ka nasa airport ngayon, pauwi na kayo dito sa Manila? Supposedly, pauwi na po kami ng Manila. Alright, Lynn, at ingatan nawa kayo dyan. At teka muna, meron bang mga aftershock pa kayong naramdaman dyan sa Taipei? Marami pong aftershock po kami naramdaman after po ng paglindol na malakas po kanina. Actually, pahina ng pahina po yung aftershock po na naramdaman po namin. Simula po dun sa malakas po na naramdaman namin, dire-diretso po yun. Okay, sige Lynn, at kahit na ikaw ay nakaranas niyan, siguro yung pasalubong namin hindi mo makakalimutan. Maraming salamat, Lynn Apenado, mula po dyan sa Taipei, Taiwan. Ako lamang po ay medyo nagbiro dahil alam natin dito si Lynn medyo nakakatawa na mga kasambahay. Maraming salamat, Lynn Apenado. Walang naiulat na nasaktan o nasawi na Pilipino sa malakas na lindol sa Taiwan ayon kay Manila Economic and Cultural Office Chairperson Silvestre Bello III. Tuloy-tuloy pa din ang ginagawang pakikipag-usap ng MECO sa mga leader ng Filipino community sa Taiwan. Nakahanda rin ang tulong ng tanggapan sakaling may mga ilangang kababayan bunsod ng kalamidad. Ito ang naisumite na rin ng MECO kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Ang ulat na ito, ayon kay MECO Chairperson Bello, nasa 1,400 plus ang mga Pilipino sa Hualien na pinakaapektado ng lindol sa Taiwan. Pero sa kabuuan, umaabot sa nasa 200,000 ang mga kababayan sa isla, kabilang na ang mga undocumented at mga nakapag-asawa na ng Taiwanese. I would like to assure you na as of now, ngayong oras nito, ay wala pang report of any casualties sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung ating overseas Filipino workers. And then, alalahanin nyo, please remember that kung merong mga kailangan ng assistance from our OFWs, we are prepared to extend the assistance. Kaya wag po kayo mabahala. Ready po ang MECO, ready ang Department of Migrant Workers, ready ang other departments there in our office
to help and extend assistance to any OFW or Filipino that will be affected by this natural calamity. Nagbukas ang help desk ang Department of Migrant Workers kung saan maaaring makipag-ugnayan ng mga overseas Filipino workers sa Taiwan na naapektuhan ng malakas na lindol. Ayon sa DMW, 24/7 na bukas ang nasabing help desk kung saan maaaring mag-request ng impormasyon ang kaanak ng mga OFW sa Taiwan hinggil sa kanilang kalagayan doon. Maaaring makipag-ugnayan sa mga numerong 8522-3663, 8376-6362, 8293-9155 at 8252-1972 para sa landline. Habang pwede ring tumawag sa 0917-067-3975 o mag-email sa repat@dmw.gov.ph. May available hotlines din na ibinigay ang DMW para sa kanilang help desk sa Taiwan. Mabilis na nagsagawa ng rescue efforts ang Taiwan matapos ang 7.4 magnitude na lindol kaninang umaga. Sa kabila naman ng hindi pagkakaunawaan, nagpahayag ng kahandaan ang mainland China na magpaabot ng tulong sa kahit anong paraan. Ito ang balita ni Early Briones. 联络到我们属训练的同仁到现场执行空拍，也提供长官参考。 Inalerto na ni Taiwanese Prime Minister Chen Chien-jen ang lahat ng sangay ng gobyerno upang tumulong sa isinasagawang search and rescue efforts, kasunod ng malakas na lindol kanina. Aniya, ngayon mas kailangan ng mga mamamayan ng mabilis na aksyon at tulong ng pamahalaan. 我们已经看到花莲地区呢，已经传出了这个房屋倾斜，还有苏花公路多部车辆遭受落石砸中，而且在这一个台北地区有捷运停驶，还有我们高铁停驶的这一些灾情传出哈，请相关的部分呢一定要掌握这个黄金救援的时间哈来积极进行人命搜救的工作对于受伤的民众做最好的照顾，而且要做这一个紧急的安置措施。 Sinabi naman ni President Tsai Ing-wen na nakadeploy na rin ang National Army upang magbigay ng suporta at tulong sa mga nangangailangan. 我要请各位持续的密切关注各地的状况，那么随时启动各项应变工作，守护国人的安全。那么中央各部会也要跟地方政府保持联络，提供所需要的协助。国军也会提供支援，中央地方相互合作，一起将 灾害带来的冲击降到最低。 Samantala, nagpaabot na ng simpatsya ang China sa naapektuhan ng lindol. Mahigpit din na binabantayan ng Beijing ang sitwasyon sa Taiwan region. Tiniyak din ito na nakahanda silang magbigay ng disaster relief assistance kung kinakailangan. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaabot na rin ng simpatya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Taiwan matapos ang 7.4 magnitude na lindol sa Taiwan. Sa kanyang social media post sa X, sinabi ng Pangulo na nasa tiyak na pangangalaga ng Department of Migrant Workers ang 159,480 na mga Pilipino na kasalukuyang naninirahan sa Taiwan. Tiniyak rin ni PBBM ang suporta at tulong sa mga Pilipinong nasa Taiwan. Pinawi ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS ang pangambang gagalaw ang fault line ng Pilipinas kasunod ng malakas na lindol sa Taiwan. Ayon sa PHIVOLCS, kung magkakaroon man ng lindol sa bansa ay hindi dahil sa 7.5 Taiwan quake. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Wala pong koneksyon yung paglindol sa Taiwan sa magiging activity ng ating mga earthquake generators dito sa Pilipinas. Hindi konektado sa mga fault line ng Pilipinas ang nangyaring malakas na lindol sa Taiwan. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, hindi gagalaw ang faults ng bansa dahil lamang lumindol sa naturang bansa na malapit lang sa Pilipinas. Kung gagalaw man yung mga active faults natin, it's just because we're part of the Pacific Ring of Fire and these faults are very much active.
Ayon pa kay Director Bacolcol, hindi rin mararamdaman ang pagyanig ng 7.4 magnitude na lindol ng Taiwan sa Northern Luzon. Ang tanging maaaring maging banta lamang nito ay ang tsunami. Muli namang nagbabala ang PHIVOLCS sa maaaring pinsalang idulot sakaling tumama ang The Big One sa Metro Manila. Metro Manila, pag nasa West Valley Fault, yung maximum na i-generate ng West Valley Fault is magnitude 7.2. And again, malaki po yung impact niyan sa West Valley Fault, sa Metro Manila. And in fact, based on sa pag-aaral natin, we would expect around 33,000 casualties sa Metro Manila if there's a magnitude 7.2. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Mariing itinanggi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na may pinasok si dating Pangulong Rodrigo Duterte na anumang verbal na kasunduan tungkol sa Ayungin Shoal. Taliwas ito sa pahayag ni dating Presidential Spokesperson Harry Roque na may gentleman's agreement ang dating Pangulo sa China. Samantala, itinutulak naman ni Panelo ang Duterte-Duterte tandem o di kaya ay Duterte-Padilla sa 2028 presidential elections. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. One, there's no such thing as my side. Kaya nga, tinawagan ko siya, twice kami nag-usap Holy Week. At sinabi niya, I have not entered into any gentleman's agreement whatsoever. Period. Ito ang iginiit ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa makailang beses na pakikipag-usap ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo sa kanya sa telepono. Taliwas ito sa pahayag ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque kamakailan na pumasok sa isang verbal na kasunduan o tinawag na gentleman's agreement sa China ang dating Pangulo para sa isang status quo. Ibig sabihin, walang gagalawin na ang dalawang bansa sa pinagtatalunang mga bahura. Nangangahulugan din ito na walang dadalhin construction material sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal at wala ding gagalawin ang China sa kanilang mga itinayong istruktura sa lugar. Ayon kay Panelo, maging si dating Defense Secretary Delfin Lorenzana ay nakausap niya hinggil dito at itinanggi rin ang sinasabing kasunduan. In fact, yung sinasabi ni Presidente Duterte wala siyang gentleman's agreement, kahit si dating Secretary Defense ng Lorenzana, sabi niya, wala naman, I don't remember any gentleman's agreement, walang gentleman's agreement. Ayon kay Panelo, hindi sila nag-uusap ni Atty. Roque tungkol sa issue. Maging ang pahayag ng China na pangako umano ng Pilipinas na hindi magdadala ng construction materials sa BRP Sierra Madre ay hindi rin umano kumpirmado. I said, that has never been validated. Wala naman sila. Doon lang sila. Hindi na nila sinabi na, nangyari ito ng ganitong araw, ng ganitong oras, at ang kausap namin ay si ganito. Wala. Sa pananaw ni Panelo, kailangang ayusin ang BRP Sierra Madre sa kasalukuyang kalagayan nito ngayon na nabubulok na dahil ito ang magsisilbing bantay sa lugar ng Pilipinas. We are equal to them. Kahit na mali tayo, para pareho lang tayo. Bawat bansa ay may kanya-kanyang sovereignty. So, ang karapatan para magbaga. Samantala, patuloy na isinusulong ni Panelo ang Duterte-Duterte tandem sa susunod na presidential election. Pero sa ngayong malayo pa ang 2028, pagbalik bilang alkalde ng Davao City muna ang payo niya sa dating Pangulo. Anya kundi naman tumakbo ang dating Pangulo sa national position bilang katambal ni BP Sara, si Senator Robin Padilla ang itutulak niya na maging vice-presidente nito. Is there a possibility that the former president will not run as vice president of the si Robin, pag yan ang vice-presidente, game over din yan. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaiimbestigahan na sa Senado ang umano'y gentleman's agreement sa pagitan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at ng China kaugnay ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal.
Inihain ni Senate Deputy Minority Leader Risa Ontiveros ang resolusyon na layong mabusisi ng komite sa Senado ang sinasabing kasunduan. Anya, lumalabas na ito ang dahilan kung bakit walang habas at panay ang pambobomba ng tubig ng China sa resupply vessels ng Pilipinas. At kung makukumpirman na totoo ang umano'y agreement, tila katumbas na rin anya ito ng pagsuko sa soberanya ng Pilipinas at pagtataksil sa bayan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo ay hatid ng ating global correspondent na si Jack De Ocampo mula sa Chester, United Kingdom. Magandang hapon, Jack. Kahapon ay may balita tayo kaugnay sa pagtaas ng pay rate sa mga minimum wage earners dyan sa inyo dyan sa UK. Sa naranasang recession nyo ba dyan ay hindi ito makaapekto sa muling pagbangon ng ekonomiya ng UK? Yes, magandang araw sa iyo dyan, Jun. Sabi nga nila, for the very first time ay tumaas ng more than £1 per hour ang sahod ng mga low-income earners o yung nasa minimum wage earner. Sabi nga nila, nasa mahigit 2 milyon na minimum wage earner ang may kinabang dito. Pero sabi naman ng mga small business owners, maaari itong makaapekto sa kanilang mga negosyo. Unang-una, dahil nga tataas ang kanilang overhead cost, ay mangailangan sila ng pagkataas din ng presyo. At the same time, maaari kailanganin din nila na itaas ang sahod ng ibang mga empleyado, katulad ng mga supervisor. Pero dahil doon, ay maaari naman sila magbawas ng oras ng kanilang mga empleyado. So maraming pros and cons ito, June. Mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Kinansela na ng White House ang nakatakda nitong Ramadan Iftar Meal. Matapos umanong tumanggi sa imbitasyon ng ilang Muslim Americans. Ito umano ay bilang protesta sa pagsuporta ni US President Joe Biden sa patuloy na gyera ng Israel sa Gaza. Sa halip, tanging mga Muslim government staffers na ang dumalo sa pagtitipon habang magsasagawa na lamang ng hiwalay na meeting sa ilang Muslim American community figures. Naglunsad ng intermediate-range ballistic missile ang North Korea sa East Coast kahapon. Sinasabing indikasyon nito ng patuloy na gumagawa ang bansa ng mga missile na may kakayahang targetin ang base militar ng Amerika sa Western Pacific. Ito ang balita ni Ray Jan Bolivar. Matagumpay ang isargawang test fire ng North Korea sa bagong missile. Mismong si North Korean President Kim Jong-un ang nangasiwa at gumabay sa unang pagpapasabog ng Hwasong 16B. Ito ay isang bagong uri ng intermediate-range solid-fuel ballistic missile na loaded ng newly developed hypersonic gliding warhead. Kasama ng North Korean leader ang Vice Department Director ng Workers' Party of Korea Central Committee na si Kim Jong-sik. Sinasabing line ng test fire na kumpirmahin ang designated technical specification ng bagong missile at ma-verify ang reliability nito. Wala naman naging adverse effect ito sa seguridad ng mga kalapit bansa. Kontento si Kim Jong-un sa resulta ng test fire at sinabi ng may pagmamalaki na ang panibagong Power Strategic Offensive Weapon ay binuo upang ipakita ang kanilang absolute advantage pagdating sa paggawa ng mga armas. Muli ring tiniyak ni Kim Jong-un na kaya nilang ipagtanggol ang kapayapaan, kaunlaran at kinabukasan ng bansa sa pamamagitan ng lubusang pagpapalakas ng kanilang military capability. Ray Jan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naka-Instagram na ang royal family ng Japan. Araw ng Lunes, April 1, nang i-activate ng Japan's Imperial Household Agency ang Instagram account ng Imperial Family. Kabilang na sina Emperor Naruhito at Empress Masako at anak nilang si Princess Aiko. As of April 3, araw ng Miyerkules, mayroon na itong 589,000 followers at nakapag-share na ng mga larawan ng family members.
At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom. Ako si Jack Del Campo. Magandang gabi. Kinastigo ng mga senador ang Department of Environment and Natural Resources o DENR sa pagharap nito sa investigasyon ng kontrobersyal na resort sa bahagi ng pamosong Chocolate Hills. Tingin kasi ng ilang mambabatas, nagkulang ang ahensya sa pagtupad sa responsibilidad at mandato nito na pigilan ang pagtatayo ng mga istruktura sa protected area sa bansa. Ito ang balita ni Harleen Delgado. Kaya paulit-ulit yung violation. Kasi wala naman hong nakakasuhan. Walang nakukulong sa DENR. Walang fear eh. Inulan ng puna mula sa mga senador ang Department of Environment and Natural Resources o DENR kung bakit pinayagan ang pagpapatayo ng Captain's Peak Resort sa bahagi ng Chocolate Hills kahit na wala itong Environmental Compliance Certificate o ECC. Sa pagdinig ng Senate Committees on Environment, Natural Resources and Climate Change at Local Government, ipinaliwanag ni DENR Secretary Tony Yulo Loizaga na ang Protected Area Management Board o PAMB ang nag-aaproba sa mga proyekto na planong itayo sa protected areas na karamihan ng mga miyembro, puro mga kapitan ng barangay, pero hindi kumbinsido rito ang ilang mambabatas. The membership of the PAMB is dominated by the local interests. The DNR sits as chair if does not vote, and the PAMB can be constituted when the DNR is absent or not available. In the case of Chocolate Hills, it was the barangay officials that actually approved the resolution. So, hindi ho totoo yung sinasabi niya na walang alam yung DNR kasi you prepare the agenda. Tingin ko may alam yung DNR at saka local government kaya ang pinag-approve na lang yung mga barangay captain para hindi sila masisi. Gimmick yan eh. Dumipensa naman si DENR Assistant Secretary Gilbert Gonzales na siyang dating Regional Executive Director ng DENR Central Visayas at umapong chairperson ng PAMB noong nabigyan ng clearance ang resort. Nagkataon po na during this time, hindi po ako present during the PAMB meeting. I was on an official travel in Baguio. Bakit mo in-schedule na wala ka? Diba? Diba, kasi na-schedule naman po niya talaga nauna yung But just so happened parang naman yan, nagkataon naman yan. Sa proseso po ng EIS system wherein an ECC is secured, dito po sana mahihimay ng gusto yung yung project na gusto lang ilagay. But because the proponent did not secure the ECC, we were not given that opportunity to scrutinize further the project. Hindi naman ako solo nagpirma dito. Duman ito sa process, duman po ito sa Senro, sa Pakuas, the PASU. Hindi ko sinasabi na pumirma lang kami nakapikit dito eh. And we will just leave it at that. Absent ako noon, so wala akong kinalaman doon. Overruled ako, may quorum, yun na lang, ganun na lang. Hindi po, ayon po sa batas na sinulat po nating lahat, mananagot dapat ang implementing agency. Pinagpaliwanag din sa komite ang umupong secretariat ng PAMB meeting nang mabigyan ng clearance ang naturang resort. As a secretariat, I'm just only taking down notes of the proceedings. Then, as I understand, they approved said project because it is within the titled property of the proponent and the location is within the multiple use zone. Bine-brainwash na kita kahit titled property yan, pag yan ay nasa protected area, you are not allowed to do anything with it nang hindi nyo kinoconsider yung protection of the protected area. Huwag mo sasagutin ng ganyan. Kasi kung hindi ka na dapat nag-supervisor ng protected area. Hindi ka marunong. Inirekomenda ngayon ni Secretary Yulo Loizaga na baguhin ang komposisyon ng PAMB. Isa rin ito sa mga nakikita ni Senator Villar na maaaring amyendahan sa batas, pati na rin ang posibleng kapangyarihan para i-demolish ang mga illegal na istruktura sa protected areas sa bansa. Inulan din ng mga tanong mula sa mga senador ang pagpapatayo ng nasa 53 istruktura sa Mount Apo Natural Park kahit na wala itong PAMB clearance at ECC. Depensa ng DENR, naglabas na sila ng show cause orders at notice of violation at pinagmulta rin ang isang resort. Pero giit ng mga mambabatas sa simulat sa pool pa lang, hindi na dapat pinayagan ng mga ito na magtayo ng istruktura. Napapansin ko kanina pa, mahilig kayo dito magturuan, kundi magturuan maghugas ng kamay. Ang pinakalas sinabi niyo po Secretary Loizaga, it was before your term. Now, ikaw na nakaupo at alam mo may mga violation, correct it.
Don't blame other people. Very respectfully, sir, I am not blaming anyone. We are not pointing fingers here. We are acknowledging the facts on the ground. We are acknowledging the gaps in the law. We are not fully in control of these areas, as you know, given the kind of manpower that we have. The local governments are partners in the protection of the environment. This is not the DNR's sole job. Sa ngayon, ipinag-utos na ni Secretary Yulo Loizaga na suspendihin na muna ang pag-aproba sa ECC applications sa mga proyekto sa lahat ng protected areas sa bansa. Inatasan din ito ang lahat ng regional offices ng DNR na magkaroon ng inventaryo ng lahat ng mga istruktura na nakatayo sa protected areas para makita kung sumusunod ang mga ito sa environmental regulations at standards. Ganoon din ang pagsasagawa ng comprehensive review sa lahat ng ECCs na in-issue para sa mga proyekto sa protected areas. Jorlene Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpatupad ng bagong sistema ang Land Transportation Office para sa mga kukuha ng driver's license card. Ito'y upang maiwasan ang pagdagsa sa kanilang opisina ng mga motorista na magre-renew ng driver's license card mula sa papel na lisensya. Ito ang balita ni JP Nunez. Para hindi ho magdagsaan, para hindi ho mahirapan, we will also implement an appointment system. Plano ngayon ng Land Transportation Office o LTO na magpatupad ng appointment system sa mga magre-renew ng driver's license at magpapalit ng driver's license card mula sa papel na lisensya. Layo nitong maging maayos ang proseso at huwag magdagsaan ang mga kukuha ng license card. Mas mainam din umano ito para wala nang mahahabang pila sa kanilang mga opisina. Ayon kay LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza, umabot na sa 4.1 million ang kanilang backlog sa driver's license card mula nang mawalan ng supply ng nakaraang taon. Binabalangkas pa ng LTO ang guidelines para dito pero tiyak na gagamitin umano ang kanilang online system na Land Transportation Management System o LTMS para makapag-set ng appointment. Isa rin sa kinukonsidera ng LTO ang paggamit ng courier service para ipa-deliver na lamang ang mga license card. Ayon sa LTO, ngayong linggo ay i-deliver na sa kanilang mga regional at district offices ang mga supply ng plastic cards na pansamantalang nabinbin dahil sa injunction order. Nauna nang inanunsyo ng LTO na sisimulan sa April 15 ang muling pagre-release ng driver's license card at magtutuloy-tuloy na ito dahil may sapat ng supply ng plastic card ang ahensya. Samantala ayon sa LTO, ang planong online appointment at courier service ay paraan na rin upang maiwasan ang mga fixer sa kanilang opisina. Aminado si Asek Mendoza na kahit sa kanilang central office ay talamak talaga ang mga fixer kaya dapat itong tutukan upang matigil na ang ganitong mga illegal na gawain. Bago tayo mag-sanction ng district officer or regional officer, dito muna sa central office, kung di natin malinis ang paligid ng central office, paano natin papatuparin ito nationwide? JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tulong muna bago balita. Isang barangay official ang sinaklolohan na UNTV News and Rescue sa Baguio City matapos humingi ng tulong dahil sa pananakit ng tagiliran. Agad itong nilapatan ng first aid at isinugod sa pagamutan. Ito ang balita ni Marvin Calas. Pag pinipindot po ba, masakit? Pag naninigas po, sobra. Parang pag naninigas na siya, hindi masyado makahinga. Iniinda ng isang barangay official mula sa Balayan, Batangas ang matinding pananakit ng tagiliran nang lumapit sa UNTV News and Rescue Team sa Baguio City, Martes ng gabi, April 2. Ayon sa pasyente na kinilalang si Ricardo de la Cruz, 48 years old, naramdaman niya ang pananakit ng kanyang kaliwang tagiliran matapos maghapunan sa dinaluhang seminar. Agad namang kinunan ng vital signs at inassess ng rescue team ang kalagayan ng pasyente. Pagkatapos, dinala na sa Baguio General Hospital and Medical Center si De La Cruz para sa karagdagang medical attention.
medyo mataas din po yung BP niya, tapos namumula siya, tsaka nahihirapan din po siyang huminga. So nag-decide na rin po kami na dalhin siya sa pinakamalapit na hospital since malapit lang naman po. So kampante naman yung patient natin na na tayo yung tumulong po sa kanya kasi dito po talaga sila lumapit. Ina-expect nila na meron talaga naka-standby na mga medic dito kasi nakandito rin po yung ambulansya. Marvin Calas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magpapatupad ng leadership by example ang bagong pamunuan ng pambansang pulisya para sa paglilinis sa kanilang hanay. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, negatibo anya kasi para sa kanya ang mga katagang internal cleansing na may konotasyon na mistulang masama ang mga pulis. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Alam mo yung internal cleansing is always look at the police natin na masama eh. I don't want to see yung internal cleansing. Every time nag-internal cleansing kami, lagi yung sinasabi nyo, changes. You know, mababait ng mga police natin. No, kaya nga sabi natin, we go for yung leadership by example. Leadership by example. Ganito na islinisin ng bagong upong PNP Chief ang kanilang hanay. Ayon kay PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil, sa halip na tawaging internal cleansing, mas epektibo kung pangungunahan ng mga opisyal at pinuno ng pambansang pulisya ang tama at maayos na pagtatrabaho. We start from the top. So, dapat ito hindi nagkakamali and the rest will follow. No? And every time narinig ko internal cleansing, ang laging ang nakikita mo sa pulisan may mali o laging offline pagbabago. Lahat kami nagbabago. You know, wala na kaming dapat ibago. Ipinagtanggol din ito ang mga pulis at sinabing marami sa kanila ay matitino. Ang nakikita nyo lang kasi yung madumi. But look at the deeper side ng pulisan. Ang gagaling talaga ng pulisan. And 100%. Ang nakikita lang natin lahat ng mali. Of course, nagkakamali. Gayunman, inamin din ito na gaya ng ibang organisasyon ay hindi rin sila perpekto. In an organization, give us a unit or give us a company na 100% magagaling and we will go and resign from PNP, we'll join them. But wala. Lahat po nang talagang ang kailangan lang natin, hindi po internal cleansing. We just come up with a better parameter, better measurements for our policemen na dapat itong standard na habulin nyo. Kung you cannot cope with the standard, then we will anyway teach you how. Sa huli, sinabi ni General Marbil na kung hindi kaya ng mga pulis na sumunod sa mga patakaran at patuloy na gumagawa ng mga iligal, gaya ng mga nagdaang pamunuan, hindi siya mangingiming tanggalin ang mga ito sa serbisyo. Ang kailangan namin, ano ba yung direction namin? And kung nawala ka din out, there's no forgiveness pagka nagkakamali ng mga pulis natin. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi dapat magbatay lamang sa survey ang publiko kung sino ang pipiliin nilang mga opisyal ng gobyerno sa tuwing dumarating ang panahon ng halalan. Ayon sa isang political analyst, maiging magsuri sa kanya sarili ang isang botante bago magdesisyon. Ito ang balita ni Jed Neresina. Huwag silang susuporta lang dahil ang sinasabi ng survey mataas ang kandidato. Huwag magpadala o magpa-impluwensya sa surveys. Ito ang paalala ng political analyst na si Professor Edmond Tayaw sa pagpili ng mga ibobotong kandidato sa halalan. Ayon sa presidente at CEO ng Political Economic Elemental Researchers and Strategies o PEERS, mahalaga na magkakaroon ng sariling pagsusuri ang mga botante tungkol sa kanilang pinaniniwalaan o bago gumawa ng anumang desisyon. Sa akin, simple lang, mas maganda para sa publiko na alamin nila mismo kung ano yung mga issue na ito, ano ang intindihin nilang buti, at tingnan nila kung sino sa mga kandidato yung meron talagang magandang suggestion, may magandang policy position, ano ang sagot nila sa mga na ito, bago sila gumawa ng desisyon. Dagdag ni Tayaw na hindi lahat ng nangunguna sa survey ay ganoon din sa aktwal.
gaya na lang sa mga survey tuwing panahon ng eleksyon. Ngunit aminado ito na ang mga survey ay nakakaapekto rin kung paano tingnan ng publiko ang mga kumakandidato o mga kasalukuyang lider ng bansa. So ang assumption mo, pag mataas yung number ng isang political leader, mas lalong nagiging popular siya, mas lalong dumadami o kumbaga yung marami na niyang supporter nananatiling supporter niya. Yun ang perception dyan. Batay sa pinakabagong survey ng Acquisition Apps Incorporated nitong Marso, si Vice President Sara Duterte ang may pinakamataas na satisfaction at trust rating sa mga matataas na opisyal ng gobyerno. Sa resulta ng survey, nakakuha ng 54% na satisfaction rating si VP Sara at siya rin ang nanguna sa trust rating kung saan nakuha nito ang 64% kumpara sa nakuhang scores ni na Pangulong Marcos na 54% at ni na House Speaker Martin Romualdez at Senate President Mig Zubiri na parehong may 52%. Pareho namang bumaba ang satisfaction at trust ratings ni na PBBM at VP Sara kumpara sa nakaraang buwan. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naisilbi na ng mga otoridad ang warrant of arrest sa religious leader na si Apollo Kibuloy itong hapon, pero hindi obligyo itong nadatnan sa kanyang nakarehistrong address. Samantala, hawak na ng National Bureau of Investigation ang 3 pang individual na akusado rin sa kasong child abuse. Ito ang balita nila Lane Moreno live. Magandang gabi, Lane. Ilan na ba sa mga kapwa-akusado ni Apollo Kibuloy ang naaresto at tukoy na ba ang kinaroroonan ngayon ng religious leader? Yun sa 5 akusado, 5 individual na kasama ni Apollo Kibuloy na akusado sa kasong child abuse. Ngayong hapon nga ay 3 na ang nasa kamay ng mga otoridad, kabilang dito ang National Bureau of Investigation at PRO 11 sa Davao, habang ayon naman sa NBI hanggang ngayon ay hindi pa nila tukoy ang kinaroroonan ni Apollo Kibuloy. Naisilbi na ng mga tauhan ng National Bureau of Investigation, Davao City Police at PRO 11 ang warrant of arrest na inilabas ng Davao City Regional Trial Court. Nakalagay sa warrant of arrest ang 6 na akusado sa kasong child abuse, kabilang na ang religious leader na si Apollo Kibuloy, sina Jacqueline Roy, Ingrid Canada, Crescente Canada, Pauline Canada at Sylvia Simanes. Itong hapon nahuli ng mga otoridad si Barangay Captain Crescente Canada sa kanyang bahay sa Barangay Tamayong. Samantala, sina Pauline Canada at Sylvia Simanes ay kusang sumuko sa NBI office nitong alas 4 ng hapon. Pakinggan po natin ang pahayag ni NBI 11 Director Attorney Archie Albao. So we have arrested at least 3 accused. One is the barangay captain of Tamayong, and we have 2 ladies also arrested. Presente rin ang abogado ng 3 para maglagak ng piyansa. Tumanggi naman itong magsalita tungkol sa kinaroonan ni Kibuloy. Ayon kay NBI 11 Director Attorney Archie Albao, hindi nila nakita si Kibuloy sa kanilang pagsisilbi ng warrant. Blanco pa rin sila sa kinaroonan nito at iba pang 3 akusado. Pinuntahan na nila ang lahat ng mga lugar na posibleng pagtataguan ni Kibuloy, kabilang na riyan sa King Doom, sa kanyang Prayer Mountain, sa Barangay Tamayong at sa Sabal Island. During the service of search warrant, negative si Pastor Kibuloy. We don't have any information as to his whereabouts as of this time. Pero hanggang ngayon ay ongoing pa ang kanilang service of warrant of arrest. Ayon sa NBI, may 10 araw sila na palugit bago nila ibalik ang warrant of arrest sa korte. Samantala, June, pinoproseso na ngayon ng abogado ng mga naaresto ang kanilang mga dokumento para makapagpiyansa. Kung makapagpiyansa sila at mayroong kautusan mula sa korte, ay agad silang pakakawalan ng NBI. Batay kasi
Sa nakasulat sa warrant of arrest ay maaari silang magpiyansa ng 80,000 pesos at 280 pesos naman itong kay Apollo Kibuloy dahil sa kasong sexual at child abuse. Yan muna ating balita mula rito sa Davao City. Balik sa YouTube. Lalay, lumalabas sa parang ang media dyan ay parang nagulat dito sa lumabas na arrest warrant. Dahil ang inaabangan nyo at ilang inaabangan nyo kanina ay yung pag-aresto naman ng Senado. Tama ba yun, Lalaine? Tama ka na, Jun, kasi ang unang pinahayag ng PRO 11 at ang Davao City Police ay maaaring unang i-serve itong warrant of arrest mula sa Senado at itong mula sa Korte ng Davao City ay hindi pa nila inaasahan ngayong araw at mismo ang NBI na ang nag-serve personal mismo dito sa mga akusado. So, pag nakapagpiyansa na itong tatlo, Lalaine, ano ang susunod na hakbang dyan ng mga akusado, Lalaine, ayon sa kanilang abogado? June, kanina kasi tipid o limited ang binigay na pahayag ng kanilang mga abogado dahil ayon nga sa kanya, ihintayin pa niya ang formal na pahayag mismo ng kanyang mga kliyente dahil kanina nga ay maiksi rin ang kanilang pag-uusap dahil pagkatapos ng ilang minuto doon sa NBI ay agad silang diniretso dito sa Davao Regional Trial Court at ayon naman sa NBI ay hahabulin nila hanggang ngayong gabi ang kanilang piyansa at kung may habol ay maaari nila itong pakawalan agad kung mayroon ng order mula sa korte. Alright, maraming salamat, Lalaine Moreno, nag-uulat ng live mula sa Davao City. Naniniwala si Senador Risa Hontiveros na wala nang kawala sa mga otoridad ang religious leader na si Apollo Kibuloy matapos mag-issue din ng warrant of arrest ang korte sa Davao City. Ito ang balita ni Dante Amento live. Dante, tiyak na natin ngayon na itong kasong ito na inilabas kanina ay hinggil doon sa child abuse. Tama ba yan, Dante? Magandang gabi, June. Itong kaso na itong isinampang ngayon o naglabas ng arrest warrant ang korte ay may kaugnayan sa kasong sexual abuse for minor. Dahil sinasabi ngang minor, June, dahil nung mangyari umano itong krimen, ayon pa si Department of Justice, ay 17 years old pa lamang itong complainant, which is ang krimen ay nangyari noong nakaraang 2011 pa. So, ilang taon na rin ang nakalipas yun. So, siguro, sa ngayon ay nasa hustong gulang na itong complainant na isang babae. At kaugnay nga niyan, June, itong paglalabas ngayon ng korte ng arrest warrant laban kay Kibuloy at doon pa sa kanyang 5 mga associate ay nagpahayag ng positibong pananaw si Senador Risa Hontiveros. Ating pakinggan yung bahagi ng pahayag ni Senador Risa Hontiveros. Bilang nga ang mga masasayang araw ni Kibuloy. So yan nga, June, ang naging reaksyon ni Senator Risa Hontiveros matapos maglabas ng warrant of arrest ang Davao City Regional Trial Court Branch 12 laban kay Apollo Kibuloy. Kasama ni Kibuloy sa ipinaaresto ng korte ang 5 pa nitong associate na sina Jacqueline Roy, Crescente Canada, Pauline Canada, Ingrid Canada at Sylvia Simanes. Kaugnay ito sa kasong sexual abuse of minor na isinampa sa mga akusado. Ayon pa sa senador, halos lahat ng institusyon ng bansa ay gumagalaw upang mapanagot ang religious leader. Kaya naman paniwala nito na mahuhuli ng mga otoridad si Kibuloy. The PNP in Davao previously expressed its willingness to work with other law enforcement agencies in arresting the Kingdom of Jesus Christ leader. Tiwala ako na matutupad ito at mahuhuli si Kibuloy. Dagdag pa ni Hontiveros, oras na maaresto si Kibuloy ay inaasahan na haharap ito sa pagdinig ng komite sa Senado na kanyang pinangungunahan sa mga kaugnay sa mga aligasyon ng pang-aabuso o human rights violations laban sa religious leader.
Pinapanawagan ko din kay Kibuloy na huwag nang mag-inarte. Ang dami na niyang ginawa upang takbuhan ang kanyang obligasyon sa batas. He should just cooperate and properly answer the accusations hurled against him. Kung walang kasalanan, hindi kailangan magtago. Nagpasalamat din ang mambabatas sa mga biktima umano ni Kibuloy na matapang na lumalaban para sa hinihingi nilang hustisya. Batay sa arrest warrant na inilabas ni Judge Dante Baguio, nakakita ang hukuman ng sapat na basihan para ipapaaresto si Kibuloy at 5 iba pa. Nitong Lunes, April 1, June inilabas ang arrest warrant, pero noon pang March 14 unang ipinag-utos ng hukuman na ipaaresto si Kibuloy at ang mga kasamahan nito. Subalit naghain ang kampo ni Kibuloy ng musyon na ipagpaliban muna ang pagpapatupad ng arrest warrant dahil naghain sila ng motion for reconsideration sa Department of Justice o DOJ kaugnay sa kaso ni Kibuloy at ng 5 pa na sexual abuse of minor. So sa ngayon June, ang remedyo nga nitong kampo ngayon ni Kibuloy, lalo na itong Kibuloy at yung 5 pa niya mga kasamahan, ay meron pa naman silang remedyong makapag-piyansa, makapag-post ng piyansa. At kaya nga nang nabanggit kanina nila Lane na 2 kasi itong kumbagang violation doon sa batas, isang batas 7610 na batas. Yung isang violation doon, isang section doon ay 200,000 pesos yung piyansa at yung isa naman ay 80,000 pesos. Pero bukod dyan John, 2 kaso ito itong laban ngayon kay Kibuloy. Bukod dyan sa Davao, meron pang isang kaso dito sa Metro Manila, particular sa Pasig City. Yun naman ay human trafficking. Ang complainant nito John ay isang tao lang, isang babae lang. So ang nangyari kasi nito parang unang ni-recruit itong babae dito sa Metro Manila. So ang naging kaso nga ay human trafficking. Nung dinala na siya ng Davao City, nagkaroon ng pang-aabuso. Itong sa Pasig City June ay wala itong piyansa dahil ang kaso nga ay human trafficking. So antabayan na natin na nakapagtanong din tayo kanina sa Department of Justice kung ano ba ang update na dito sa kaso ngayon dyan sa Pasig, which is non-bailable. Ayon pa sa DOJ, wala pa silang update hinggil sa kaso ngayon na nakabinbin dyan sa Pasig City. Yung nating update mula dito sa Manila, balik sa June. Oo nga Dante, yun nga sana ikaklaro ko kanina dahil yung sinasabi mo nga, yung 2 kaso sa Davao ay pwedeng magpiyansa. Samantalang itong nasa Pasig na human trafficking ay walang piyansa. Meron bang, meron na bang kailan ilalabas yung arrest warrant dito, Dante? Alam mo Jun, yan din ang ating tinatanong sa Department of Justice kung ano na ba, gumugulong na rin ba yung kaso. Ang sinasabi naman dito ng DOJ noong nakaraang araw ay nag-umpisa na yung proceeding ng korte dito sa mga kaso na ito. So antabayanan natin, baka sa mga susunod na mga araw ay maglabas na rin ng arrest warrant ang korte kapag nakakita ng sapat na batayan doon sa human trafficking naman na kaso ni Kibuloy diyan sa Pasig City, June. Dante, sa inyong pakikipagpanayam sa Department of Justice, may naitanong na ba na halimbawang ganitong senaryo, Dante? Alam naman natin na wanted din si Ginoong Kibuloy sa FBI o ng FBI sa Amerika dahil sa trafficking din, di ba? Dante? So, pagka ganun bang sitwasyon, halimbawa maaresto si Kibuloy dito sa Pilipinas at nag-request ngayon ng Amerika ng extradition, ano mangyayari dyan, Dante? Saan siya lilitisin? Magiging prevailing ba ang korte sa Pilipinas o sa Amerika? Sa magkaibang kaso na yan, Dante. Yes, June, alam mo, magandang katanungan nga rin yan. Yan yung itinatanong natin actually, June, kanina sa Department of Justice. Ano bang mangyayari ngayon? Dahil nga marami rin kaso ni Kibuloy dyan sa Amerika, mahigit 4 na po yata, June. At saka wanted siya sa FBI. Ano ba ngayon ang susundin? Ano ba ang susundin ng pamahalaan ng Pilipinas? Ang extradition ba? O sige nila si Kibuloy dito sa Pilipinas? Yun nga ang hindi pa rin nasagot ng Department of Justice. Ang sinasabi ng DOJ, titingnan na lang natin kung darating na tayo sa puntong yan. Na sinasabi nga nilang, we will cross that bridge when we get there. Yun yung sinasabi ng Department of Justice. Ang sinasabi naman, ang unang sinabi dyan ng DOJ, June,
sa halip na kumbaga pag-usapan natin itong extradition, bakit hindi muna natin pagtuunan ng pansin unang-una itong ating bakuran? Ito nga ang kaso ngayon ni Kibuloy na nakabinbin dito sa Pilipinas. Kaya nga agad nilang ni-review yung kaso ni Kibuloy na nakabinbin sa kanilang ilang taon na. At yan nga, mga ilang buwan lang o isang buwan nga lang ata, mahigit yun, naglabas na ng arrest warrant ang korte kaugnay dyan. So sa ngayon ay wala pang formal o opisyal na pahayag ang DOJ matapos maglabas ng arrest warrant ang korte kung ano ba yung kanilang susunod na magiging hakbang. Pero ang sinasabi dito ng DOJ nga, June, ay uunahin muna natin asikasuhin yung kung ano ang nasa ating bakuran. So ang ating nakikita dito, prioridad nila itong kaso ngayon ni Kibuloy dito sa Pilipinas dahil nga seryoso naman ang mga aligasyon. Ay yun yung nabanggit ng DOJ laban dito sa religious leader. June. Yung palang kaso, Dante, sa Amerika ay mga kaso, no? Multiple cases hinggil sa sex trafficking, Dante. Yes, June. Tama, sex trafficking, marami yan. Meron pang ang rape, human trafficking at hindi lang siya ang, alam ko, hindi lang din siya ang, ano dyan ang ang akusado. Meron pa siyang ibang mga akusado hinggil sa kaso na yan. Pero yan nga, antabayan natin, June, kung alin ba talaga ang susundin ng gobyerno ng Pilipinas. Kasi ang sinasabi naman dito ng DOJ, yung kasing extradition, June, ay political yan eh. So desisyon ng isang gobyerno natin kung alin ba ang masusunod, kung yun bang yung extradition ba ang kanilang uunahin o yun munang paglilitis o pag-uusig sa kaso ni Kibuloy dito sa Pilipinas. Yan ang ating antabayanan, June. Alright, maraming salamat, Dante Amento, nag-uulat ng live mula sa Maynila. Kausi na tayo ngayon. Oo, mukhang medyo intense yung inyong usapan ni Dante. Oo, kasi maraming nangyari ngayong araw na to, yung lindol sa Taiwan. 7.4 ba? 7.5? 7.4 ang opisyal. Kasi may mga pagbabago yung ina-update ng ano yan. Yes. So sana nga walang napinsalang mga mga kapwa nating kababayan dyan. Oo, parang may konti raw pero minor injuries lang. Sana naman. Oo, pero and actually although may mga casualties for a 7.4 magnitude na lindol. Konti yun. Konti yung mga naging casualties nila sa Taiwan and we're hoping doon na mahinto kasi ang hirap talaga pag lindol eh. Correct. Hindi mo maprepredict yan, hindi mo mapaghahandaan unless yun nga dapat always ready ka. Ang natatandaan ko, hindi katulad ito nung 1999 no? Nung balita ng 1999, 25 years na, agad na nga. Dahil yun, 2,000 mahigit ang namatay. Saan yan? Sa Taiwan din. Sa Taiwan Oo, 99, natatandaan ko yan. Laman din ang balita nung araw yan. Oo, kaya siguro ngayon talagang pinagandaan na nila in case na maulit yung ganung pangyayari. Mag-ingat po tayo lalo yung mga kababayan natin siya sa Taiwan. Saka itong kay Kibuloy, mainit to. Kasi gumugulong na eh. Merong ng... May warrant of arrest na. Silbi na. Yan lang, para sa nila makatutunton si Ginoong Kibuloy. Yan. Eto na. Sa ating mga kausi na nakasama ngayong araw, maraming salamat po sa inyo. Katulad na lamang nila, June ba to? Junie Tantingko, Odowewo, ayan, at Simple but Rock. Simple but Rock. Yan, salamat po sa inyo. Gayun din po kay Ramil Bansagon, si Severino Balmaceda at Leonarda Valenzuela. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. At narito naman po ang salita ng Diyos na ating sandigan. Mula po sa aklat ng Kawikaan 17:3 na nagsasabi, ang dalisayan ay sa pilak at ang hurno ay sa ginto. Ngunit sinusubok ng Panginoon ang mga puso. At yan ang kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.